Magandang araw. Sa patuloy na paglaganap ng teknolohiya sa Pilipinas, kasabay itong sinusundan ng pagdami ng iba't ibang cybercrime scams. Ngayon, aming ihahatid ang ulat tungkol sa anim sa mga pinakakaraniwang online scams kasama ang mga paraan upang maiwasan ang mga ito. Una sa listahan, phishing scam. Ito ang pamamaraan ng mga scammer kung saan nagpapadala sila ng pekeng email o text message na kunwari ay mula sa bangko, delivery service o kilalang kumpanya. Layunin nilang makuha ang iyong password, account number at lalo na ang iyong OTP. Para maiwasan ito, huwag basta-basta mag-click ng suspicious links at tandaan, ang bangko ay hindi kailanman hihingi ng OTP o password sa kahit anong messaging platform. Pangalawa, online shopping o delivery scam. Maraming biktima ang naghihintay sa kanilang order online, ngunit hindi dumarating ang item. May mga pagkakataon ding fake o mas mababa ang kalidad sa inasahan ang produkto. Upang makaiwas, palaging tingnan kung verified o reputable ang seller. Mas mainam rin na gumamit ng cash on delivery para hindi agad mawala ang pera. Pangatlo, investment scam. Ito ang mga alok ng sure profit o walang talo o doble kita sa loob ng ilang araw. Marami sa mga ito ay hindi rehistrado at nagpapanggap na lehitimong kumpanya. Paalala, i-check muna kung rehistrado sa Securities and Exchange Commission o SEC ang kumpanyang nag-alok. Kung sobrang ganda para maging totoo, malamang scam ito. Pang-apat, romance scam. Kalimitan, nagpapanggap sila bilang foreigner, seaman o may matatag na trabaho. Magpapakita sila ng affection online, ngunit hahantong ito sa pagbili ng pera para kunwari sa emergency. Panglima, lottery, prize, o raffle scam. May bigla ang text o message na nagsasabing nanalo ka ng malaking halaga o mamahaling gadget, kahit hindi ka naman sumali. At panghuli, online job scam. Nag-aalok sila ng mabilis at madali ang kita. Pero, kailangan mo munang magbayad ng registration fee o training fee bago ka makapagsimula. Sa panahon ng digital na komunikasyon, mabilis ang paglipat ng impormasyon kasama na rin ang paglipana ng mga scam. Ang pagiging mapanuri at maingat ang pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang sarili. Kung may kahina-hinalang aktibidad, agad itong i-report sa mga awtoridad. Para sa mas ligtas na online ng pakikipag-ugnayan, maging mapagmatsyag, maging maalam, at huwag basta magtiwala. Ito ang aming ulat tungkol sa cybercrime scam sa Pilipinas.